Gisugat og kawat ang upat ka establishmento sa JP Laurel Avenue, Bahala, Davao City sa unang adlaw sa balik trabaho karong tuiga. Atong sayron ang detalye niini pinaagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek, nakuhaan pa sa kamera ang aktong pagpangawat sa mga suspect sa usa sa mga establishmentong ilang na biktima. Aniya ang exclusive report. Nakurat na lang ang mga empleyado nining usa ka electronic supplier sa JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Dihang pagsulod nila sa opisina sa unang adlaw sa trabaho karong tuiga. Nagkagubot na ang mga butang. Gisubay ang CCTV camera o dinhi nakita ang pagpangutingkay sa mga kawatan. Bandalas 12:40 sa kadlawon ni adtong December 30, tulo ka mga lalaki ang nakita nga naasulod sa opisina. Giusa-usa nila paghiling ang mga gamit, labi na ang mga naa sa lamesa. Taod-taod pa, makita nga najakpatan sa usa sa mga kawatan ang drawer sa lamesa, di nakabutang ang dakong kantidad sa kwarta. Giihapan ini ang salapi. Gituuhang mga minor de edad pa ang mga kawatan, base na sab sa kuha sa CCTV. Gawa sa kwarta sa lamesa, natangag sab sa mga kawatan ang 17,000 pesos cash nga naasulod sa vault. Nasibat sab nila ang tulo ka company phone. Gikan din sa second floor kung asa ni agi ang mga kawatan aron makasulod sa opisina, nihapit pa sila ni ining vault kung asa nakabutang ang dakong kandidat sa salapi. Ug gani ato makita nga naguba ning ubos ni ining vault ug dinhi gikuot ang kwarta. Ug gikan din hinibaba pa ang mga kawatan padulong sa opisina nila mismo, diin nakabutang ang mas dako pa ang kandidat sa salapi ni ining uubos ni ining lamesa. Mukaba sa 73,600 pesos ang natangag nga cash sa mga kawatan. Paspas na yung sulod sa sulod para ma-check ang among vault. So pagkakita na mo, wala na tanat. Pati kwarta, papeles, wala na tanan. Nasayran nga gikan sa kilid nga bahin sa maong building. Dunay hagdan pasaka sa ikaduhang andana. Din dunay baguhay lang na taod nga fire exit sa matag establishmento. Dinhi gipang putol o gipang lubag sa mga kawatan ang bakal nga grills aron makasulod. Dihang gisubay, dili lang di ay sila ang gikawatan. Lakip sab sa gilungkab ang duha ka tapad nga establishmento ug usa ka eskwelahan nga tabok na sa dalan. Ang opisina sa usa ka real estate developer, samang kagubot sa opisina ang naabdan. Nagkatag ang mga papeles, lakip ang mga drawer, gipang ablihan. Perting gubaa sa vault, dihang gimartilyo sa mga suspect. 66,500 pesos ug 5 ka cellphone ang natangag sa mga kawatan. First time ma'am nahitabo nga gisulod og kawatan ni inyong establishment. According sa among is nahitabo na daw na nakawatan mi pero dili daw in ani nga grabe jud nga pati among vault in ana ang nahitabo jud nga naguba jud siya ba. Ang kalinyasag na light supplier, 3,000 pesos cash ang nawala kanila. Lakip sab sa gisulod sa mga kawatan ang TESDA school tabok sa dalan. Padayon pa ang ginaimbestigahan sa kapulisan ang maong pagpangawat. Tek, balik na sa normal operations ang tulo ka mga apektado o nabiktima sa kawat ng mga establishmento samtang ang usay pasiladaan una kaganina. Tek. Okay, Argel, wala ba yung mga gwardya ang mga establishmentong gikawatan? Tek, walay mga gwardya ang mga establishmento no kay lagi nagsalig sila nga naa sila himutang no kilid sa highway o kay lagi ang palibot manggod o ang matag establishmento ang pader nila sa second floor ni atong December gikambyuan kay lagi sa una nalukop kini sa concrete wall apan dihang gikambyuan kini o bakal nga fire exit dito na nakahigayon ang kawatan nga makasulod sa mga opisina. Unsay teorya sa otoridad, posible ba nga gidungan ni pagsulod o katong upat ka establishmento o gibalik-balikan nga murag nag-shopping ning mga kawatan? Tek, katong December 28 ug 29 manggod sagad nag-close na kining mga opisina o nibalik lang January 1, January 2 o January 3 busa wala pa sila nasuta wala sila nakasuta kung posible ba na gidungan kini o base lang sab sa CCTV camera nga January 30 dito lang ito nasuta nga January 30 no gitira kining mga establishmento. Posible no nga gibalik-balikan kini sa matag adlaw sanglit taas ang holiday season o taas po ang gabi nga walay bantay o walay opisina sa buong mga establishmento. Okay, Argel, ilan na ba kay klaro man kay sa CCTV footage no ang mga dagway ato mga suspect do may identity ang ato mga otoridad sa mga kawatan?
Tek sa karon padayon pa nga ginaimbestigahan no sa kapulisan ang mga batan-on kay lagi nakuhaan sa CCTV og pila kanila no nakuhaan gayud ang aktong hulagway o ginaimbestigahan po og ginasubay karon kay lagi hinumduman katong December Tek dunay mga batan-on sab nga miyembro aning kawat o nagapangawat sa area sa Davao del Norte ug Davao City nga nadakpan. So ginalantaw karon og ginasubay kung posible ba nga samang grupo ang nitira diha sa may bahada area. Tek. Okay. Daghang salamat, Argil Relator.